pamagat ng mensahe is all about God works marvelously through faith. Na ibig sabihin yung marvelously, ito po yung kamangha-mangha, kagilagilalas. Ito po yung mga miraculous, kung tawagin natin. Na tunay po ng ating Panginoon ay kumikilos miraculously. But, para sa atin, para makakilos miraculously ay kailangan po ng ating pananampalataya. Isang pananampalataya na malago, isang pananampalataya na maituturing na malaki at matatag na pananampalataya. So great faith always starts from small. Then by the grace of God, as we exercise it, it grows until it becomes great as what the Lord designed to be. Kung makikita natin, ang faith nga po ay kinikumpara ng ating Panginoon sa grain of mustard seed. Kung nakakita na kayo nito, yung mustasa, yung buto nito, na yan kasi ay namumulaklak yan. Pero yung bulaklak niya ay lalabas na merong tangkay niyan, mataas na tangkay. At doon sa tangkay, doon lalabas yung mga bulaklak niya. At pagka nag-mature na yung bulaklak, magkakaroon ng parang tubya na maliliit na kung saan andoon yung mga buto niyan. Maliliit lang po yan. Pero yan nga po, pag tinanim mo yung buto ng mustasa na yan, asahan mo yan, na ang lalabas niyan ay isang napakalago na halaman. Napakalaki na halaman. Kahit ganun po kaliit ang buto. Ganun din po yung ating pananampalataya. Nag-uumpisa po yan sa napakaliit lang na pananampalataya. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, kung atin pong ini-exercise yung ating pananampalataya, darating po ang panahon na ito ay magiging napakalaki na pananampalataya. At napakahalaga po na atin pong pag-aralan yung pananampalataya na sinasabi ng banal na kasulatan. Na hindi lang po yung magkaroon tayo ng simpleng pananampalataya at hindi lang po dapat tayo makontento na tayo ay mananampalataya na ng ating Panginoon, na meron tayong maliit na pananampalataya, bagkus nawa ay hangarin din po natin na tayo ay magkaroon ng isang malago, malaki at matatag na pananampalataya na kung saan doon po kumikilos ang ating Panginoon miraculously. Kaya sa ating pag-aaral ay makikita natin dito, matutunghayan natin yung iba't ibang malalaking pananampalataya na sinasabi rito ng Panginoon kung paano rin ang ating Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan nito. Alam niyo, sa mga history ng mga men of faith, bukod sa mga matutunghayan natin sa banal na kasulatan, a certain man named George Mueller, ilang beses ko na rin itong ikwinento sa inyo. Pero for the sake of those na hindi pa nakapakinig nito, at for the sake of those na nakikinig online, alam ko maraming sumusubaybay sa atin. Si George Mueller po ay isa pong man of faith, kung tawagin. Man of faith in the sense na talagang makita natin yung napakalaking pananampalataya na meron siya. Isa pong kwento sa kanyang buhay pananampalataya ay yung nangyari doon sa bahay sa ampunan na kung saan pinapamahalaan niya. Meron po silang bahay ampunan, pero siya po ay preacher, pastor, at sila ay nag-alaga ng almost 300 na mga bata at kabataan. So yung bang 300 na bata at kabataan, marami po ba yun? Ibig sabihin po, pinapakain nila yung mga yan. Okay? By the grace of God. Now, there come a time na wala na silang maipakain. So nagpulong-pulong itong mga manggagawa doon sa bahay ampunan at nakipag-usap dito kay George Mueller. At sabi nila, Sir, kailangan na po nating magsara. Ayan yung sinabi nila. So ang tanong ni George Mueller, bakit? Anong dahilan para isara natin itong bahay ampunan? Ang sabi nila, wala na po tayong maipakain eh. Ubos na po yung abasto natin. Sumagot si George Mueller na, Praise God. Praise God! Yan po ang kanyang sinabi.
Nung marinig niya yung sinabi ng mga tauhan niya na magsasara na kasi wala nang maipakain. At nagtaka yung mga tao niya, bakit niyo sinabing praise God? Kaya ko sinabing praise God. Kasi sa pag-amin natin ng kawalan natin ng kakayahan, yan naman yung pagkakataon upang tayo ay lumapit sa ating Panginoon by faith, upang humingi sa Kanya ng abasto. So kaya nangyari, sila ay lumuhod, sila ay nanalangin. And after na kanilang panalangin, meron nang kumakatok doon sa gate ng kanilang bakod. Nung pagbuksan nila, diyan may mga kalalakihan nagsasabi na yung kanilang malaking truck ay nasiraan, punong-puno ng mga tinapay at mga karne ng manok. At sabi nila, nasiraan yung aming sasakyan, punong-puno yan ng karne ng manok at saka tinapay, i-deliver sana namin. Pero hindi na namin ma-deliver dahil nasira yung sasakyan namin. At nagpasya kami na ibigay na lang dito sa bahay ampunan. Kita niyo how faith works? Miraculously. Kung saan kumikilos ang Panginoon sa mga pagkakataon na wala tayong nakikita. Wala tayong inaasahan kundi siya lamang. One time din, siya po ay naimbitahan na magsalita sa isang isla na kung saan maraming mga tao roon na naghihintay na makapakinig ng Ebanghelyo. So para makarating siya doon, kailangan niya sumakay ng barko. At habang naglalayag sila para patungo doon sa isla na kung saan siya ay mag-i-speak, nagkaroon ng kapal na fogs na nagkaroon na ngayon ng zero visibility. Bagamat nasa dagat sila, kinausap pa rin ng kapitan si George Mueller, sabi niya, kailangan huminto tayo sa paglalayag. Kasi wala na tayong makita. Ang iniisip ng kapitan, kahit man nasa tubig sila, nasa dagat, may kumpas sila, pwede pa rin magpatuloy ng paglalayag, pero maaari silang bumunggo sa mga icebergs. Alam niyo naman sa Europe, yan, meron dyan mga icebergs. At noong panahong yon, wala pang mga icebreaker ang mga barko. Okay, na pag ang barko noon ay bumangga sa iceberg, siguradong masisira ito at lulubog. So sabi ni George Mueller, hindi tayo pwedeng huminto. Kasi may mga tao na naghihintay sa akin doon, sa islang pupuntahan natin. Paano ang gagawin natin? Sabi ng kapitan, halika, punta tayo sa kwarto at manalangin tayo. So nanalangin sila. Sabi ni George Mueller, Lord, alam mo, maraming naghihintay doon upang makinig ng inyong ebanghelyo. Hindi nyo kailangan ako binigo sa aking mga kahilingan sa inyo. Hinihiling ko, alisin nyo po yung fogs na yan na malakas ay makapal upang makapagpatuloy kami ng paglalayag. Yung kapitan na mamanghalang sa panalangin ni George Mueller, hindi makapaniwala. Pagkatapos manalangin, halika, labas tayo. Tuloy ang ating biyahe, wala na yung mga fogs. So yung kapitan, siyempre, to see is to believe. Nung nandun na sila sa punto na nakikita na yung labas, talagang namangha siya. Kasi nga, unti-unting na makapal na fogs, nabubuksan at nawawala. So, yun po yung nagagawa ng great faith na sinasabi ng banal na kasulatan, lalo na doon sa ating nabasa kanina, doon sa ating responsive reading, patungkol doon sa centurion na lumapit sa ating Panginoon. Na kung saan tayo po bilang mga anak ng Diyos magpasalamat sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pananampalataya. Pero huwag po tayo makuntento lang na tayo ay merong pananampalataya. Dapat mag-aspire din tayo na sa pamamagitan ng pananampalataya natin ay makakita rin na tayo at makaranas ng mga kamanghamanghang bagay na magmumula sa ating Panginoon. Upang sa ganun, balang araw tayo rin po ay gagawing example kagaya ni George Mueller at saka yung mga heroes of faith na mababasa natin
sa banal na kasulatan. Believers need to have great faith in order to see mighty works of God. Now, why great faith is needed for us to see God's mighty works? Bakit kailangan? Di ba almighty na ang Panginoon? Pwede naman siguro siyang gumawa ng mga kagilagilalas na bagay kahit hindi tayo makitaan ng malaking pananampalataya. Pero ang pinag-usapan yung gagawa siya sa atin. Kung ano yung mga gusto natin, yung mga ini-expect natin na mga bagay na imposible na pwedeng maging posible. Na yun ay talagang kailangan sa atin yung malaking pananampalataya. Hindi lang po basta't meron tayong pananampalataya ay okay na. So, meron dalawang reasons lang. Sabi ko sa inyo, maiksi lang yan eh. 2 reasons why great faith is needed for us to see God's mighty works. Ano ba itong mga rason na ito? Unang-una is that great faith eliminates doubts or unbelief. Pagka maliit lang ang pananampalataya mo, hindi pwedeng sabihin na hindi ka na magda-doubt o hindi ibig sabihin na paminsan-minsan ay hindi ka mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay merong maliit na pananampalataya, o may maliit na pananampalataya, mararanasan mo pa rin yung ikaw ay mag-doubt sa ating Panginoon. Mararanasan mo pa rin paminsan-minsan yung nagkakaroon ka ng kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po yung dahilan kung bakit kailangan natin ng malaking pananampalataya. Because that eliminates doubts or unbelief. Si Peter ay masasabing mananampalataya na ng ating Panginoon. Pero one time, nag-doubt siya sa ating Panginoon. Ganon din yung ilang mga disciples. Meron na silang pananampalataya sa ating Panginoon. But there are times na nagpapakita sila ng kawalan ng pananampalataya. May example nga nung nandun sila naglalayag at nagkaroon ng bagyo at mapupuno na yung bangka. Pero kasama nila ang Panginoon. Anong sabi nila sa Panginoon, gising ka, malulunod na tayo. Tapos tulog ka pa ng tulog. Parang ganon ang kwanoon. At pagkagising ng ating Panginoon, sabi niya, O thou of little faith. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay hindi pa sapat. Kulang pa. Kaya nga nagkaroon sila ng mga unbelief or doubt. Kaya mahalaga po yung bawat isa sa atin, hindi lang po yung mga nababasa natin na mga great men of faith, bagkus nawa tayo rin po ay maging kagaya nila balang araw o sa nalalapit na panahon na magkaroon tayo ng great faith kagaya nila. Because it eliminates doubt or unbelief that hinders mighty works of God. Yung po kasing unbelief or doubt, ito po yung naghihinder ng mga kagilagilalas na gawain ng ating Panginoon na kahit po tayo ay mananampalataya na dahil sa kaliitan ng ating pananampalataya, yung mga kagilagilalas na gustong gawin ng ating Panginoon para sa atin ay hindi niya magawa. Atin pong tunghayan sa Matthew chapter 13 verse 18. O 58 I should say. Ang sabi rito, and He did. Binabanggit dito ay ang Panginoon Kristo. Sabi, and He did not many mighty works there because of their unbelief. Gusto ng Panginoon magpakita ng mga kamanghamanghang bagay, ng mga miracles. Gusto niyang gumawa ng maraming miracles, kagaya ng pagpapagaling ng mga hopeless case na sakit. O anuman mga milagro na gusto niyang ipakita sa mga tao. Yet, hindi niya
nagawa. Why? The Bible says, it is because of their unbelief. Na hindi niya nakitaan yung mga tao ng malaking pananampalataya. At yun po yung naghinder kung bakit hindi niya nagawa yung mga kagilagilalas, kamanghamanghang bagay. Kaya tayo rin ganyan din po, nag-i-expect tayo na gumawa sa atin ang Panginoon ng kagilagilalas, kamanghamanghang bagay. Pero hindi nangyayari. Not because God is not able, but because we lack faith. Upang yung mga gusto natin makita na kagilagilalas na bagay ay maganap sa ating buhay. Kaya kung meron mang hindrances, iyan po yung kaliitan ng ating pananampalataya. Nakakalungkot kasi ngayon, maraming mga mananampalataya ang sapat na, kontento na sila ay mananampalataya ng ating Panginoon. But never aspire to have more faith, to grow more in the faith, and to have a great faith. Sapat na sa akin, Pastor, mananampalataya, sapat na ako ay ligtas. But remember, we are God's instruments in this world. Na ang Diyos kumikilos sa pamamagitan natin. At kung tayo ay merong malakas at malaking pananampalataya, mas marami at mas malaki ang nagagawa ng Panginoon para sa atin. Halimbawa sa isang church, kung ang buong church, puro maliliit ang pananampalataya niyan, hindi makakatunghay ang church sa mga kagilagilalas na bagay. Puro ordinaryo lang ang nararanasan niyan. Na hindi sila mamamangha at hindi talaga makikita at masisilayan yung kapangyarihan ng Diyos. But if a church have great faith, sigurado makakaranas yan ng mga kamangha-mangha at kagilagilalas na mga bagay na gagawin ng Panginoon para sa kanila. It eliminates doubt or unbelief that hinders mighty works. Secondly, that makes God's power ineffective. Alam mo yun? Na hindi magiging epektibo yung kapangyarihan ng Diyos. Kung nandyan yung doubt, nandyan yung unbelief. So kailangan ma-eliminate yung doubt and unbelief sa panig natin upang ang Diyos ay makagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Tunghayan natin dito sa Matthew 14:27 to 31. Sabi ng banal na kasulatan, "But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid." Okay, ito yung kay Peter. Yan. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. So nakita niya kasi ang Panginoon, nakita nila ang Panginoon lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa kanila. So itong si Peter na-excite. Sabi niya, palakarin niyo rin ako sa tubig. Gusto ko pumunta sa inyo, salubungin ko kayo na lumalakad dito sa ibabaw ng tubig. Sabi ng Panginoon, he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the waters to go to Jesus. Noong una nakalakad pa siya eh. Pero anong nangyari rito? But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried saying, Lord, save me. Noong una, andyan pa yung pananampalataya niya. Pero, ang problema dito kay Peter, hindi niya itinuon yung kanyang paningin sa ating Panginoon. Lumingon siya at tinignan niya yung paligid niya, nakita niya yung alon. At nung nakita niya yung alon, doon na po yung kanyang pananampalataya nag-crumble down. Okay, nagkaroon siya ng doubt, nagkaroon siya ng unbelief.
At sa pagkakaroon niya ng doubt or unbelief, dala ng takot niya, ang sabi ng banal na kasulatan, siya na ay nag-umpisa na lumubog. Kaya sabi rito sa verse 13, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, whether thou didst doubt. Nagduda ka sa akin. Nakakita ka lang ng alon. Na ibig sabihin lang, pagpapakita na kulang pa ang pananampalataya ni Peter. Ibig sabihin, kung nandoon sa kanya yung matatag, malakas na pananampalataya, kahit nakita man niya yung alon na yun, hindi siya natakot at hindi siya nagduda. At patuloy nawa na siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero, yan po, makikita natin yung kahalagahan ng malaking pananampalataya. Para ito ay ma-eliminate anuman yung doubt and unbelief sa atin. That makes God's power ineffective. Yung power ng Panginoon, andyan lang naman yan eh. Hindi naman nagbabago ang power ng Panginoon eh. Pero, para makagawa siya sa atin ng kamakhamahang bagay, maging epektibo yan, kailangan din sa atin yung malakas at malaking pananampalataya. Because little faith ay wala pong magagawa yan para makakita tayo ng kamanghamanghang bagay. Kamanghamanghang ba yung ikaw ay makalakad sa ibabaw ng tubig? Sino sa inyo ang nakakalakad sa ibabaw ng tubig? Wala, tama ba po? Pero ibig sabihin po niyan, hindi naman literal na magagawa mong lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero may mga gagawin ang Panginoon sa buhay natin kung meron tayong malakas na pananampalataya na talagang tayo ay mamamangha. Na kung tayo talaga ay mamamarble sa kanyang pagkilos. So it eliminates doubt and unbelief. Secondly, second reason why great faith is needed for us to see God's mighty work is that it focuses our eyes on the Lord God. Yung malaking pananampalataya ang siyang gagamitin ng Panginoon upang i-focus natin ang ating paningin, ang ating mata sa Kanya at huwag ibaling sa iba. Alam niyo, yan rin po ang isa sa mga problema ng mga mananampalataya ngayon. Dahil sa liit ng pananampalataya natin, madalas inaalis natin yung ating paningin sa ating Panginoon at tumitingin tayo sa ating paligid. Alam niyo, may nangyari nitong pagkamatay ni Pastor Kevin na talagang ako ay namamangha. Ako ay talagang, kung wala lang akong pananampalataya, sasabihin ko, hindi ka panipaniwala. Nung sinabi nila na aksidente nga, 50-50. So, kailangan pumunta roon. Nung pumunta kami roon, 4 kami niyan eh. Diyan si Brother Mark, si Pastor Marvin, si Brother Junjun. Basta't sumakay na lang kami sa H100, wala kaming dinalang damit. Yung pera, basta't pinakruduhan ko yung sasakyan, nagdala na ng pang-toll fee, pangkain. Pero pupunta namin hospital na meron doon 50-50. In short, dumating kami roon. Tapos nung nandun na kami, saka lang namin na-realize, damit, wala pala kaming nadala. Kaya kailangan kumuwi. Kasama rin si Brother Mark. Kinabukasan, ang dala lang namin damit. Hindi ko naisip talaga na magdala ng pera. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, andyan ang Diyos. Yun lang ang nasa isip ko at puso ko, andyan ang Diyos. Hindi ko kailangan ng pera. At yun na nga sa pagbabalik namin, yung narin yung araw na kung saan siya namatay. Pero nung buhay pa siya, nalaman ng mga kapatid ko sa US na
Yung na-aksidente siya at alam nila yung kalalagayan. Tinanungan nila sa akin kung anong kalalagayan. Sabi ko, from scale to 1 to 15 ayon sa doktor, nasa scale 3 siya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag yun kasi nurse siya eh. Scale 13 pa lang, mataas na yun, pero pagka nakaligtas daw yung pasyente, pwedeng maging gulay siya. Scale 13 yun ha. Yung scale na binigay ng doktor, scale 3. So dahil mga nurses sila, hindi ko na kailangan ipaliwanag. Ang sagot lang nila sa akin, i-update mo lang kami. Okay, so may panahon, kumusta na? Ganun pa rin, sabi ko. Pero nung namatay na nga, yan, binigyan ko sila ng update. Wala na, huminto na sa pagtubok yung puso ni Kevin. Ibig sabihin, alam nila, patay na. Siyempre, pag huminto yung tibok ng puso, patay na. Magkano ang gastos sa ospital? Sabi nila sa akin, hindi ko alam. Wala akong alam dyan. Yun lang sinabi ko, hindi ako nang hingi sa kanila. Hindi ko sila sinabi, tulungan niyo ako. Basta yun lang sinabi ko, hindi ko alam. Hindi ko rin sinabi sa kanila, wala akong pera. Pero alam ng Panginoon yan. Pag-text niya, sige, nagpadala ako doon sa sum ng $1,000. Kunin mo. Kinuha ko, hindi ko alam kung magkakasya yun. Basta kinuha ko. Andoon yung confidence ko na magkakasya yung $1,000. Sobra pa. So, nakita ko kung paano kumikilos ang ating Panginoon. So, siya lang naman talaga ang hiningan ko. Sabi ko, bahala na kayo sa pangangailangan. At yun nga, hindi pa nababayaran yung hospital, andyan na yung mga taga-punerarya para kunin yung bangkay. Ano ilalabas na namin? Sabi nila, sandali po, hindi pa nababayaran. Okay, nung nailabas na nila, so kailangan daw sumunod kami doon sa punerarya para makapamili ng kabaong. Di pumunta kami. Okay, so nung ito, sabi nung may-ari ng punerarya, 150, ito 120, yan naman 130, ito naman mas baba, may 90 rito, ayan 80. Sabi ko, yan 150,000, sabi ko, upo 150. Nakakagulat. Hindi ko inaasahan na ganun kamahal ang mga serbisyo ng patay. So kasi yung binigay sa akin, hindi lang kabaong, kundi kasama na yung serbisyo. Magkaganon pa man, isa rin sa bagay na nakita ko sa aking sarili ni hindi ako nabahala. Hindi ako nag-alala. Alam ko wala akong pera na ganun. Kahit yung pera ng chest, wala. So hindi ko talaga yung inisip, basta't alam ko may Panginoon. Hanggang sa nagkasundoon sa 90, binabaan ng 80, hanggang sa tumaas ng 120. O kasi, siyempre, ibuburol doon, ibuburol din dito. Yung pag-transport pa. Ngayon, kung kukuha na naman ng ibang serbisyo, ay ganun din. Baka mas malaki pa ang gastos. Kaya yun lang. Okay, sige, 120. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Pero nung magbiyahe na kami, pauwi doon sa Pando, para doon hintayin yung bangkay, may mga text akong na-receive messages. Ayan, andyan na yung mga padala. Na talagang tututalin ko, mas hihigit pa doon sa halagang 120,000. Ganun po kung paano kumikilos ang ating Panginoon. Okay, so sa madaling salita, winidro ko yan. Bago ko kami umulis doon, intact na, sobra-sobra pa yung pambayad sa funeral. Yung libingan na lang ang problema. Kasi Sabado rin, ayan, nag-usap-usap nga at 139,800. Meron pa yatang dagdag, meron bang idinagdag noon? Umabot ng 140 talaga. Okay. So, may mga iniisip na ako noon, pero hindi rin pinayagan ng Panginoon na mangyari. Kundi basta sa Kanya lang nakatingin, na yung halagang yon ay maaabot. Kasi sa isang iglap, naabot nga yung ibang halaga yung pakaya. At isa pong kamanghamanghang bagay, lahat yung naabot.
Lahat ng mga pangangailangan dito, abot din mahigit 20,000 yung gastos dito. Kinintan nyo ba kung umabot? Pero yun yung aking, yun yung aking estimate, umabot ng mahigit 20,000 dito. Yung gastos sa buong burol. Nakita nyo naman, ang dami dyan. Ang dami pa rin nagbibigay. Siguro kung walang nagbigay, mas malaki pa yung gastos. Okay? At yun na nga po, alam niyo po, nung umalis ako papuntang Tarlac pagkatapos ng libing, nabayaran na, bali, aabot mahigit ng 300,000. Yung gastos lang kay Kevin kasama yung pagbuburol dito. Sabi natin 320,000. Ang dala kong pera, papunta roon, pambili ng tricycle, at para sa bakod ay 180,000. So 323 plus 180, magkano yun? 500,000. Bukod dyan, may naipon pa kitso para sa kanila na yun, 120,000. 150,000. Hindi nang hingi sa kahit na kanino, sa Panginoon lang, nanalangin, bahala ka na. At hindi lang yung iniisip ko na ibibigay ng Panginoon ang ibinigay niya. Nagbigay siya ng sobra-sobra. Na isang bagay na masasabing kamangha-mangha at kagilagilalas. In just a matter of days, ibinigay niya yun. Wow, kaya nga yung lalong napatibay yung aking paniniwala sa ating Panginoon na yung ating kamatayan hindi natin kailangan paghandaan yan. Kung tayo ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Bahala na ang Panginoon pag ikaw ay namatay. Higit pa doon sa iniisip mong paghahanda ang ibibigay ng ating Panginoon. Wala namang kahanda-handa sa pagkamatay ni Kevin. Biglaan. Walang insurance. SS lang. Okay? Walang mga libingan, walang anuman, mga funeral service, wala. Pero makita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Pero mo, 650,000 in just a week, ibinigay ng ating Panginoon. At ako'y nagpapasalamat na talagang pinagkalooban niya tayo ng pananampalataya. At dahil doon, nakita rin natin kung paano kumilos ang Panginoon miraculously. Yung mga taga-Pando kahit paano lumisan ng kanilang pastor pero meron silang alaala na makikita, lalo na yung bakod. Sa tuwing makikita nila yung bakod, yan, magpapaalala sa kanila, yung sa pastor nila na nagmamahal sa kanila. Sa tuwing makikita nila yung tricycle, maalala nila yung pastor nila na lubos na nagmamahal sa kanila. Brand new po yung tricycle, brand new yung motor, brand new yung sidecar. Yung motorsiklo, TMX 125 Honda, 48,000. Meron ba rito ngayon yan? Dito sa Maynila? Ganon ba ngayon yun? Doon sa Tarlac yun, 48,000. Tapos yung sidecar na brand new, stainless pa yung apakan niya, 15,000. So kahit, basta makita natin kung paano yung pagkilos ng ating Panginoon. Basta meron tayong malaking pananampalataya na kung saan ipinupokus tayo. Pinupokus yung ating paningin, yung ating puso, ang ating isip sa ating Panginoon. At huwag sa iba. Minsan yan kasi ang nangyayari pagka may pangangailangan tayo. Unang-una, nagagawin natin, alisin yung paningin sa ating Panginoon. Maghanap ng source na panggagalingan ng tulong. Samantalang andyan na nga ang Panginoon. Willing na tumulong. Bakit pa tayo pupunta sa iba? At alam niyo, hindi ko
kailanman ginawang umiyak sa ating Panginoon. Just a simple request, ibinigay niya. Sinagot niya ng kamanghamanghang pagkilos yung aking request. Sabi ko, alam mo pangangailangan, Panginoon, kayo ang sa mag-abot. Ang iisip ko lang yung para sa libingan at pagpapalibing kay Kevin. Pero may mga pangangailangan pa na inabot niya. Yun ang bakod ng kanilang church doon, o church lot. At saka yung ipinapanalangin din nilang tricycle. Yung ang tricycle, naging malinaw na lang sa akin at the last day ng kanyang burol. Friday, bago ilibing. Naging malinaw na sa akin na mayroong tricycle. At nung bago siya dalhin sa libingan, may pastor pa na bumisita rito, nagkukwentuhan kami riyan. Okay. Yung isa ba naman nagsalita, minsan talaga kailangan natin maging practical eh. Hindi ko alam kung bakit nagsasabi siya ng practical. Ano, sabi ko, para sa akin, ang talagang kailangan natin ay yung manampalataya sa ating Panginoon. Kasi kung pananampalatayang pinag-uusapan, kagilagilalas ang kasagutan na ating makakamtan mula sa ating Panginoon. Kamanghamanghang bagay. At kuninto ko sa kanila kung anong ginagawa ng Panginoon, okay, wala silang magawa kundi mag-agree. Minsan kasi, yan na nga yung, kahit na mga mananampalataya ngayon, andyan na pumupunta sila sa practical. Samantalang andyan yung pananampalataya, dala-dala natin, ibinigay sa atin ng Panginoon, kailangan lang i-exercise natin, at kung kulang pa man, ipanalangin natin na palakiin niya ng ating Panginoon. Upang sa ganon, huwag tayong mamumuhay by practicality, kundi mamuhay tayo sa pananampalataya. Sila kasi, puro practical na lang eh. Ginagawa sa practical. Kahit nasa spiritual sila nagawain. So it focuses our eyes on the Lord, our God, with submissiveness and or humility. Yan, ibig sabihin po, nakapokus lang tayo, andoon yung pagpapasakop, andoon yung pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Yun po yung, ganun po tayo idadirect ng ating pananampalataya. Pag ito ay masasabing malaking pananampalataya. Tingnan po natin dito sa ating binasa kanina sa ating responsive reading. Napakagandang example po itong centurion dito. Dito po sa verse 8. Matthew 8, verse 8. Kasi hinihingi niya sa ating Panginoon na pagalingin yung kanyang servant na tormented o merong sakit na palsy. At talagang yung palsy na sakit ng kanyang servant ay malala. Kasi sabi sa verse 6, kung inyong titignan, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. Talagang itong centurion, hindi man niya kaano-ano, servant niya yun. Pero minamahal niya yung kanyang servant. Gusto niya gumaling sa kanyang sakit na palsy. At siya ay malakas ang pananampalataya na magagamot ng ating Panginoon Jesucristo yung sakit na palsy ng kanyang servant. Alam niyo ba kung ano yung sakit na palsy? Ano yung palsy? Pero iba-iba yata eh. May cerebral palsy, kung tawagin. Talagang wala. Okay? Basta sabi na inutil. Walang magawa yan. Okay. So, at alam ko, wala yatang gamot yan eh. May gamot ba ang palsy? Okay. Ha? Maintenance? Okay. Ibig sabihin, wala talagang gamot. Pero itong centurion, alam niya walang gamot, pero naniniwala siya. Buo ang pananampalataya niya na kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung hiniling niya yon, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa kanya, I will come and heal him. Pero ano ang pinakita na pananampalataya nitong centurion? Sabi niya rito,
The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking tahanan. Sabihin mo na lang. Kaya mo naman yan, Panginoon, naniniwala kung kaya mo yan pagalingin, kahit hindi ka na pumunta roon. Wow. What a submissive and humble spirit meron itong taong ito na ipinapakita bunga ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, mismo ang ating Panginoon ay nagpahayag ng pagkagilalas, pagkamangha dito sa taong ito. Tingnan nyo kung anong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ba yan? Ang sabi rito sa verse 10, and when Jesus heard it, he marveled and said to them that follow, verily, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Wow, nakita niya yung laki ng pananampalataya nitong centurion na ito. At dahil sa laki ng pananampalataya nitong centurion na ito, yun yung dahilan kung bakit yung kanyang servant na may sakit ng palsy ay napagaling ng ating Panginoon. Wow. Sabi sa 13 ng ating sa centurion, and Jesus said unto the centurion, go thy way, and as thou hast believed. Ang pinanawala ng palsy ay isang bagay na imposible. Tama po ba? Okay. Pero sabi ng Panginoon, kagaya ng iyong sinasampalatayanan, so be it done unto thee. Gumawa ang Panginoon ng isang bagay na kagilagilalas. Pinagaling niya yung palsy. It is because of that great faith of that centurion. Pero doon pinapakita niya yung kanyang humility or submissiveness. So it focuses our eyes on the Lord God with submissiveness and humility. Secondly, with confidence or assurance. Wow. So ang pananampalataya o ang isang tao na mayroong pananampalataya, hindi lang po mapagpakumbaba sa ating Panginoon, kundi andun din yung kanyang assurance. Ano ba assurance? Kasiguraduhan na kung ano yung kanyang sinasampalatayanan ay ipagkakaloob sa kanya. At yun din po yung makita natin dito sa centurion. He is assured that God would heal his servant. Ay makita natin kung paano na talagang kumikilos ang Panginoon sa malakas na pananampalataya. Kaya yung kwento ko noon, yan din, si Pastor Kevin, hindi ko tinataas, pero nakitaan ko rin yan ng malaking pananampalataya nung siya ay nabubuhay pa. At nung nasasabi ko nga sa mga taga-Pando, totoo yan, Pastor, kasi nakita rin namin. Okay. So kasi nga, yung mga bata, yung mga apo ko na yan, maliliit pa, madalas din nagkakasakit niyan. Tayo, kung may nagkakasakit na bata, anong unang gagawin natin? Anong iisipin natin na hakbang? Ospital, puro ospital na lang. Hindi natin na-exercise yung pananampalataya. Pero sila, si Pastor Kevin, kahit sinasabi na ng members, hindi, manalangin tayo sa Panginoon. Ayan, babalita sa bahay. Ayan, mag-video call. O ito, may sakit to, may sakit. Ayan, nag-alala na. Dalhin niyo sa ospital. Ay, hindi. Nanalangin na ako sa Panginoon. Ako tuwang-tuwa na naririnig yung mga ganun. Na ibig sabihin, ina-exercise niya yung kanyang pananampalataya at ipinapakita niya yung laki ng pananampalataya. At pagkalipas lang ng ilang araw, yung mga bata magagaling na. Pinagaling ng ating Panginoon.
hindi dumulog kay doktor, hindi pumunta sa hospital, pero gumaling yung kanyang mga anak. Minsan kasi yan, ultimong kukunti lang, napakaliit lang na sakit, iniisip natin na solusyon hospital. Iniisip natin na solusyon doktor. But we have a God who can do wondrous things to us. Kailangan lang manampalataya tayo. At kung yung ating pananampalataya ay maliit, ipanalangin natin na yan ay dagdagan at palakihin ng ating Panginoon. Nangyari kasi ngayon dadali sa doktor. Pag pag wala na talagang kakayahan yung doktor na bigyan ng solusyon, saka tayo pupunta sa Panginoon. Mali po yun. Umpisa pa lamang, sa Panginoon tayo. Minsan nga, may mga ganyan din na mga mananampalataya, ayaw pumunta sa doktor, kinukot siya pa. Tinutulig sa. Dahil hindi raw naniniwala sa ospital. Okay? Hindi naniniwala sa ospital, kundi sila ay merong malaking pananalig sa ating Panginoon. Kanya po yan. Kaya nandun siya sa ospital, siyempre alam ko wala nang magawang ospital Pero alam ko may magagawa ang Panginoon kung kanya lamang luluubin pa. Okay? Yun nga lang talagang, nung namatay na siya, talagang yun na lang yung tinakda ng Panginoon sa kanya, hanggang doon na lamang. At hindi na pwedeng dugtungan pa ng Panginoon yung kanyang buhay, hindi na pwedeng baguhin pa ng Panginoon kung ano ang kanyang tinakda. Kasi ang Panginoon natin, hindi nagbabago. Pero ganun pa man, hindi dapat nawawala, hindi dapat inaalis yung paningin sa ating Panginoon. Kasi once na inalis natin yung paningin natin, ibig sabihin din, yung ating pananampalataya ay nagfa-falter. Ayun, nagfa-falter. Para bagang kung sasakyan ay nasisira na, o sira na, o kaya nagkakaroon na ng trouble. Ayan. Yun din yung pananampalataya na talagang nagpa-fluctuate pababa. Nagdi-decrease. O nawawala na tayo ng pananampalataya. Pero dapat hindi po. Ano man ang mangyari sa ating buhay, may mga negatibong bagay, may mga bagay na inaalaw ng Panginoon sa atin na mangyari na pwede nating ikabagsak. Nawa hindi mangyari na igupo tayo ng ating kaaway na dyablo. Bagkus yung pananampalataya, lalo pang lumalakas, lalo pang timitipay. At doon makakakita tayo ng mga miracles gawa ng ating Panginoon. Kailangan lang din, i-recognize natin yung gawa ng ating Panginoon. Kaya ako hindi ko pwedeng hindi i-recognize at hindi pwede na hindi ko rin ibahagi kung ano yung ginawa ng Diyos dito sa pagkamatay ni Pastor Kevin. Na talagang kung sa Panginoon tayo hihingi ng may pananampalataya, matutunghayan natin ang mga kagilagilalas na bagay. Kaya yung sinabi niya sa Jeremiah ba yun? 3:33, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things, which thou knowest not. Ano ba yung what thou knowest not? Kailangan hindi mo iniisip, hindi mo inaakala na mangyayari, pero nangyari. Kaya yun po yung mga miraculous things na nangyayari. With submissiveness and humility, with confidence or assurance, and thirdly, with hopefulness and expectations. Wow! Yan po yung dala ng matatag, malakas na pananampalataya sa ating Panginoon. Itinutuon niya yung ating paningin sa ating Panginoon na nandoon, na punong-puno tayo ng expectations.
Punong-puno tayo ng hope sa ating Panginoon. Walang hopelessness, kundi puro hope. Wow! Buhay na pag-asa. Dito po sa Matthew chapter 9, verse 20 to 22, atin pong basahin ang binabanggit sa banal na kasulatan. Sabi rito, and behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years, came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Ito naman, woman na ito, may sakit din. Yung kanyang sakit, wala rin gamot. Hanggang ngayon, wala pang gamot yung leukemia. May nalalaman ba kayong gamot ng leukemia? Alam ko, ang leukemia, ginagawa lang yan, parang may dialysis lang yan ginagawa. Okay? Yun nga lang, halimbawa, mag-umpisa once a month, magiging twice a month, magiging weekly, magiging twice a week, hanggang sa mamamatay na. Yan yung ginagawa sa mga leukemia. Walang gamot yan. At itong babae, 12 years na siyang nagsasuffer doon sa kanyang sakit sa dugo. Sa ibang pahina, ibang gospel, sinasabi nga, naubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot, pero wala. Pero bigla siyang nagkaroon ng pag-asa. Buhay na pag-asa. Na gagaling siya sa kanyang leukemia. Ang ginawa lang niya, sinikreto niya na hawakan o haplusin yung damit ng ating Panginoon. Okay? Na sa kanyang paniniwala, sa kanyang gagawin yon, siya ay gagaling. Hindi na kailangan magsalita pa ang ating Panginoon. Basta't yun yung kanyang paniniwala. Mahaplos lang niya ang laylayan ng Panginoong Jesucristo. Gagaling siya. Ganun po yung, di ba ganun yung sinasabi rito? Sabi niya rito, for he said, sabi sa verse 21, for she said within herself, if I may but touch his garment. Ano ba yung touch sa Tagalog? Touch. Madampian. Mahaplos. Okay? Hindi talaga hinawakan. Touch lang. Gagaling ako. Makita niyo yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. At kamangha-mangha, pinagaling siya ng ating Panginoon. Anong sabi rito? Daughter, be of good comfort. Thy faith has made thee whole. Ibig sabihin, kumilos ang ating Panginoon sa pamamagitan ng laki ng pananampalataya nitong taong ito. Makita natin how important a great faith natin. Kaya nga po, ang aking pong himok sa atin, bawat isa hamon, huwag po tayo makontento sa maliit na pananampalataya. Always aspire to grow more in the faith. Ano ba yung aspire? Yan po yung ating pagtuunan. Yan po yung ating goal sa ating buhay habang nandito tayo. To grow and grow and grow and grow in the faith. Yan din po yung gusto ng ating Panginoon sa atin. But grow in the knowledge, in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sabi rin sa 2 Peter 3:18. Gusto niya talaga lumago tayo. Why? Because having a great faith, doon po kumikilos ang Panginoon.
doon po siya nakakagawa ng mga miraculous and marvelous things. Things na kahit sa isip natin ni hindi sumagi, ni hindi natin inaasahan na gagawin para sa atin ng ating Panginoon. Pero ginagawa niya yan dahil lang sa pananampalataya na malaki na meron tayo. Aspire. Go for a faith that is likened to a grain of mustard seed. Yung pananampalataya nyo, bagamat maliit yan, palalakiin at palalakiin yan ng ating Panginoon. Hanggang sa dumating sa punto na yung pananampalataya natin ay pwede nang kumilos ang ating Panginoon at makitaan na mga gawain kagilagilalas at kamangha-mangha. Tayo pa itumayo. Tayo ay manalangin.